Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong one and only Mama Mia. At syempre, today is the karugtong and the katapusan part of the story ni Celine. Handa na ba kayong lahat? Naku, napakinggan nyo na ba po ang kwento yesterday? Oo, ang kwentong S4 #132. Yun po ang part 1 at ito po ang part 2 and finale na ng kwento. Kahit gaano pa to kahaba, finale na natin to. Charot. Pero bago tayo dumako sa ating kwento, huwag niyong kalimutan na bumisita po sa Facebook page ng Shop in Style. Ayan po ang kanilang Facebook page. Yan po ang itsura. Syempre, i-subscribe nyo yan, i-follow nyo yan at huwag kayong makakalimot na manood sa kanilang mga pa-live at humanap na rin, pumili na rin ng mga gusto ninyo sa kanilang mga inilalive na mga produkto na sigurado naman tayong 100% authentic, original dahil sa mismong store pa talaga nagla-live si Ma'am Rose Puno Perez. So ano pang inaabangan nyo dyan? Ano pang inaantay nyo? Like and follow na. At eto na po ang ating tampok na kwento dahil alam kong excited ka na dito lamang sa Dear Mama Mia. Meron pong apartment na inihanda ang kumpanya para sa aming mga empleyado, Mama Mia. 3 kaming magkakasama sa isang unit. Isang Indian, isang Kenyan, at saka ako. Sa unang gabi, nakaupo ako sa maliit na kama habang hawak ang cellphone ko. Nakapagpalit na ako ng numero, Mama Mia. Nakapagsabi na rin ako sa pinsan at tsahin at tsuhin ko tungkol sa bago kong numbers. Habang hinahawakan ko ang cellphone ko ay napansin kong napakatahimik ng paligid. Walang umiiyak, walang umuungol sa sakit, walang humihingi ng tubig, walang dumadaing ng pangalan ko. At doon ako biglang umiyak. Hindi dahil nalulungkot ako, kundi dahil sa wakas, nakaramdam ulit ako ng katahimikan. At nakalimutan ko na pala kung ano ang pakiramdam nun. Sa totoo lang, Mama Mia, mahirap po ang unang mga linggo ko sa Dubai. Kailangan kong matuto ng bagong sistema. May bagong software na pinapaaral sa akin at may bagong proseso at bagong kultura. Madalas akong magkamali, madalas akong kabahan. Pero may isang malaking kaibahan. Ang bawat pagod ko ngayon ay may kapalit. May sahod, may respeto, may pagkilala. May pag-asang umasenso, hindi katulad dati na puro sakripisyo lamang. Makalipas ang 3 buwan, unti-unti nang nagbago ang lahat. Tumaba rin ako ng konti. Nawala ang malalim na eye bags ko. Mas gumanda ang kutis ko. Mas gumaan ang pakiramdam ko. At higit sa lahat, natuto akong ngumiti ulit. Tuwing sweldo, Mama Mia, nagpapadala ako ng pera sa mga tsahin at tsuhin ko. Kahit hindi na sila nangangamba sa mga gastusin nila dahil may anak din naman silang sumusuporta sa kanila. Sabi nga nila, ipunin ko na lang daw yung pera pero nag-insist ako. Kung hindi dahil sa kanila, hindi din naman ako nakapagtapos ng high school. Kung hindi dahil sa anak nila, hindi ko rin nalaman ang tungkol sa trabahong ito. Kaya napakalaki talaga ng utang na loob ko. Mama Mia, dahil sa pinapadala kong pera ay nagpagawa na rin sila ng bagong bahay. Napagawa nila ng maganda yung bubong. Hindi katulad dati, nagawa lang sa yero. Napalitan na rin ang lumang kisame. Nabili na ang mga gustong binibili na dati ay laging ipinagpapaliban dahil kapos sa pera. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong may direksyon ang lahat ng pinaghihirapan ko. Isang araw, tinawag ako ng manager namin. Kinabahan ako. Akala ko may nagawa na naman akong mali. Pero pagkakita niya sa akin ay agad siyang napangiti. Good job, Celine. Tapos inabot niya ang evaluation report ko.
Isa ako sa may pinakamataas na performance sa team. Napaupo ako. Halos hindi ako makapaniwala noon, Mama Mia. Naaalala ko ang mga panahong pakiramdam ko wala akong halaga. Naaalala ko ang mga araw na parang invisible ako. At ngayon, may taong nakakakita ng kakayahan ko. Hindi dahil kailangan nila akong pagsilbihan, kundi dahil pinapahalagahan nila ang trabaho ko. At dun ko naunawaan, Mama Mia, hindi naman pala ako mahina. At lalong hindi rin pala ako walang silbi gaya ng iniisip ko dati. Nailagay lang pala ako sa isang lugar na hindi marunong magpahalaga. Nailagay lang pala ako sa isang lugar na kailangan kong paliitin ang sarili ko. Habang unti-unting umaayos ang buhay ko sa Dubai, Mama Mia, ay kabaliktaran naman ang nangyayari kay Joel. Hindi ko naman agad yun nalaman. Ayoko na nga sanang isipin eh. Ayoko nang isipin ang tungkol kay Joel dahil hiwalay na rin naman kami at may iba na rin naman akong buhay. Kaya lang, kusa talagang lumalapit ang balita sa akin. Kusang nagpapahiwatig. Isang gabi kasi tumawag si Tita Nena, yung kapatid ni Nanay Cora. Tumawag siya sa akin via video call, Mama Mia. Ayoko naman sanang sagutin dahil sa totoo lang ayoko nang magkaroon ng kahit na anong kaugnayan tungkol kay Joel. Pero naging mabuti rin naman si Tita Nena sa akin. Naging mabait siya sa akin. Sa katunayan, siya nga ang isa sa mga iniisip kong kakampi ko noon. Kaya ayoko rin siyang bastusin. Kaya naman, sinagot ko na lang yung tawag. Kumusta ka na, Iha? Bati niya agad sa akin. Okay naman po ako, tita. Kayo po, kumusta? Naku, okay din naman ako. Nagkwentuhan kami sandali tungkol sa buhay niya. Tapos ipinagkwento din niya ako tungkol sa nangyayari sa akin sa Dubai. Pinagkwento rin niya ako kung paano ko nakuha ang trabahong yun. Mama Mia, napaka-supportive din niya sa naging desisyon ko. Kahit pa nga ang ibig sabihin noon ay mawawala ng tagapangalaga ang kapatid niyang si Nanay Cora. Hanggang sa bigla na lang siyang tumahimik. Pagkatapos ay nagsalita siya. Hindi ko alam kung gusto mong marinig ang balitang ito, Celine. Pero alam mo bang umalis na sa trabaho niya si Joel? Napakunot noo ako. Ayoko naman sanang mag-usisa pero aaminin ko na medyo interesado pa rin ako, Mama Mia. Hindi dahil interesado ako sa kanya, kundi dahil interesado ako kung paano na lang niya bubuhayin ang mga magulang niya. Po? Bakit po? Naku, hindi na niya kinakaya eh. Unti-unti niyang ikwenento ang nangyari. Sabi niya, palagi na raw nalilate itong si Joel. Palagi raw itong uma-absent lalo na kung hindi libre ang kanilang kapitbahay na siyang pinapakiusapan niyang magbantay sa kanyang mga magulang sa tuwing nasa trabaho siya. Pagod na raw siya. Uma-absent na raw lagi sa trabaho. Puyat at stress na. Dahil ngayon, siya na raw ang gumagawa ng mga bagay na hindi niya pinapansin dati. Ng mga bagay na hindi niya pinapahalagahan dati dahil lagi akong nandyan para ako ang gumawa. Nagkaroon pa nga raw ng isang pagkakataon na naiwan niyang walang bantay ang kanyang mga magulang habang nasa trabaho siya. Dahil daw dun, Mama Mia, ay nahulog daw si Tatay Ben mula sa kama. Hindi na kasi maigalaw ni Tatay Ben ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Kaya nung sinusubukan daw nitong abutin ang tubig na nasa gilid, ay nahulog daw ito at kinailangan itong dalhin sa ospital.
Mas lalo daw pong lumaki ang mga gastusin. Mas lalo pang dumami ang kaniyang mga problema. At habang nakikinig ako sa kwento ni Tita Nena, wala po akong nararamdaman ni katiting na tuwa. Hindi ako nakaramdam ng parang paghihigante. Sa halip, Mama Mia, ay may naramdaman akong kakaibang lungkot. Dahil kung tutuusin, hindi naman kailangang mangyari ang mga bagay na yon. Kung pinahalagahan lang niya sana ang mga taong nasa tabi niya. Kung natuto lang sana siyang tumulong sa mga responsibilidad na dapat naman ay sa kanya. Kung natuto lang sana siyang magmahal ng patas. Kung natuto lang sana siyang ibigay ang mga bagay na magpapasaya sa akin. Bago ibinaba ni Tita Nena ang tawag, may sinabi siya sa akin na hindi ko malilimutan. Alam mo ba, Celine? Sabi ng pamangkin ko, ngayon niya lang daw naintindihan kung gaano kabigat ang lahat ng ginagawa mo sa araw-araw. Napatingin ako sa ilaw sa kisame. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, matapos ang mahabang panahon, hindi masakit marinig ang pangalan ni Joel. Dahil unti-unti ko nang natatanggap ang isang simpleng katotohanan. May mga taong nawawala sa mga buhay natin, hindi para tayo ay saktan o parusahan, kundi para tayo ay iligtas. At marahil, Mama Mia, yun ang eksaktong dahilan kung bakit ako umalis. At kung bakit kahit sa loob ng halos 1 taon, ay may naghihintay pa rin palang trabaho sa akin dito sa Dubai. 6 na buwan matapos akong dumating sa Dubai, nagsimula akong maramdaman na hindi na lamang ako nabubuhay. Unti-unti na akong umuunlad. Malaking kaibahan na ang buhay ko kaysa sa naging buhay ko dati. Dahil sa loob ng mahabang panahon, ang buong mundo ko ay umikot lamang sa pangangailangan ng ibang tao. Sa pangangailangan ni Joel, sa pangangailangan ng mga magulang niya. Ngayon may sarili na po akong pangarap, may sarili ng mga plano, may sarili ng mga buhay at may sarili na ng kwento ng pagbagsak at tagumpay. Isang umaga, ipinatawag ako ng operations manager namin. Kabado akong pumasok sa opisina niya. Marami agad na posibilidad ang pumasok sa isipan ko. Baka may mali akong nagawa. Baka may reklamo. Baka may problema. Pero pag upo ko ay ngumiti siya. Celine, congratulations! Napakurap ako. Ma'am, we are promoting you. You are so good at what you do. Parang hindi agad pumasok sa isip ko ang mga sinabi niya. Promoted? Ako? Sa totoo lang, kakaibang tuwa ang naramdaman ko noon. Hindi po ako nakapagtapos ng kolehiyo. Pero eto ako, napopromote sa isang trabaho na galing ang pinapahalagahan at hindi lang basta titulong nakuha sa eskwela. Ipinaliwanag niya na sa loob ng 6 na buwan, isa raw ako sa may pinakamataas na performance rating sa buong department. Hindi rin daw ako uma-absent. Never talaga akong lumiban sa trabaho. Never akong na-late. Maayos din ang trabaho ko at mabilis daw akong natututo sa mga bago nilang mga sistema. Habang nagsasalita siya, pakiramdam ko parang may bumubulong sa akin mula sa nakaraan. Yung dating Celine, yung babaeng unti-unting naniwalang wala siyang halaga, yung babaeng sanay na gumawa ng hindi naman niya mga responsibilidad, yung babaeng sanay na magpagod kahit walang narinig ni isang pasasalamat. Ngayon ay may isang tao nang nagsasabing mahusay siya. Paglabas ko ng opisina ay umupo ako sa pantry. Tahimik. Nangingilid ang mga luha ko sa mga mata ko.
Hindi dahil malaki yung promotion, kundi dahil sa pakiramdam ko, Mama Mia. Sa wakas, may nakakita na rin sa akin. Hindi lang bilang caregiver, hindi lang bilang tagapangalaga ng matanda, hindi lang bilang taong laging available, kundi bilang si Celine. Bilang si Celine na may galing ding angkin. Bilang si Celine na isa ring tao. At matagal ko nang hindi naramdaman yun, Mama Mia. Kung may natutunan ako matapos masaktan ng matindi, yun ay ang maging maingat. Lalo na pagdating sa mga tao. Lalong-lalo na pagdating sa mga lalaki. Mama Mia, hindi ko naman po first love si Joel. May mga naging nobyo naman ako nung nag-aaral pa ako ng high school. Pero siya ang kauna-unahang lalaking pinagkatiwalaan ko ng lubos. Siya ang kauna-unahang lalaking pinagbigyan ko hindi lamang ng puso, ng pagkatao, ng katawan ko, kundi ng buong kaluluwa ko. At hindi pala maganda yun. Hanggang sa nakilala ko po si Santino sa opisina. Filipino rin siya, Mama Mia. 3 taon nang nagtatrabaho sa Dubai at sa ibang kumpanya siya. Nagkaroon lang po ng collaborations ang kumpanyang pinagtatrabahuan namin kaya kami nagkakilalang dalawa. Tahimik siya, Mama Mia, magalang at hindi mahilig magpasikat. Hindi siya yung tipo ng klase ng lalaki na agad mong mapapansin. Kung tutuusin kung itsura ang ating pagbabasihan, mas may itsura si Joel kung ikukumpara sila sa isa't isa. Kaya lang, Mama Mia, eto namang si Santino ay siya yung klase ng taong unti-unti mong mapapansin dahil sa kanyang magandang pag-uugali. Nagsimula kaming dalawa bilang magka-opisina dahil nga nagkaroon ng collaboration ang company nila at company namin. Hanggang sa minsan ay nagkakasabay na kaming mag-lunch. Minsan dahil puro kami Pilipino ay mas magaan o mas nakagaanan naming kausap ang isa't isa. Ang mga usapan namin minsan ay tungkol sa trabaho. Minsan tungkol sa pamilya. Hanggang sa naging komportable na kami sa isa't isa. Dahil nga parehong Pilipino, Mama Mia, mas madali sa amin ang magkaintindihan. Hindi rin nakaka-nosebleed kausap itong si Santino dahil parehong ang Tagalog ang salita naming dalawa. Isang gabi, nag-overtime kami pareho. Halos lahat na ng mga empleyado ay nakauwi na. Habang nag-aayos ako ng mga kailangan kong isumiti kinabukasan, ay napansin niyang hinihimas-himas ko ang likod ko. Masakit? Ngumiti ako. Medyo Tumango siya. Wala ka bang nagiging problema sa likod dahil sa dati mong trabaho? Napatingin ako sa kanya minsan. Hindi ko maalala kung naikwento ko na ba sa kanyang parting yun ng buhay ko. At siguro nakita niya ang tanong sa mga mata ko kaya siya nang sumagot. Naikwento mo kasi sa akin minsan. Di ko alam kung naalala mo pero ang dami mong pinagdaanan. Ngumiti siya. Tahimik akong napayuko. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kung anong bumara sa lalamunan ko. Dahil sa loob ng napakahabang panahon, walang nagtangkang intindihin kung ano talaga yung pinagdaanan ko, Mama Mia. At ngayong may taong nagtatanong, hindi ko alam kung paano yun sasagutin. Sa totoo lang, hindi ako agad nagtiwala kay Santino. At hindi naman niya ako pinilit. Yun marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit naging komportable ako sa kanya, Mama Mia. Hindi siya mahilig mag-demand o manghingi ng oras. Hindi rin siya mahilig mangialam sa mga bagay na hindi mo hinihingi ang kaniyang opinyon. Kapag may kailangan siyang tulong, magalang siyang nagtatanong.
Walang pagdedemand. Tinatanong niya kung ayos lang sa'yo na tulungan mo siya. Kapag may ginagawa ako, hinihintay niya munang matapos ako para tsaka siya magtanong. Para sa ibang tao, normal lamang yun, pero para sa isang babaeng sanay na gamitin at asahan sa lahat ng bagay kahit mga mahihirap ngayon, ay napakalaking bahagi at napakalaking kaibahan ang pagtatanong ni Santino. Isang Sabado, inimbitahan niya akong sumama sa isang maliit na gathering ng mga Pilipino sa Dubai. Noong una tumanggi ako pero napilit din niya ako. At doon ko muling naranasan ang isang bagay na matagal nang nawala sa akin. Kasiyahan. Simpleng kasiyahan, Mama Mia. Yung walang obligasyong kasiyahan, walang responsibilidad, na para bang walang taong umaasa sa akin para mabuhay. Tuwang-tuwa ako. Nakikiparty, nakikikanta at nakikisayaw pa nga ako. Habang pauwi kami ng gabing yun, napansin yata ni Santino na tahimik ako. Okay ka lang, Celine? Tumango ako. Oo. Sure ba yan? Napangiti ako. Oo nga, masaya lang ako. At totoo yun, Mama Mia. Masaya ako. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sarili ko. Dahil unti-unti nang nabubuo muli ang buhay na nawala sa akin. Makalipas ang ilang buwan, mas lalo kaming naging malapit ni Santino sa isa't isa. At isang araw, may sinabi siya na hindi ko malilimutan. Celine, alam mo kung ano ang gusto ko sa'yo? Napatingin ako bigla sa kanya. Hindi ko alam pero medyo nahiya ako. Umiling ako. Ngumiti siya. Kasi malakas ka. Napatawa ako. Ako malakas? Kung alam mo lang, Santino. Hindi. Tingin ko hindi mo rin alam kung gaano kakalakas eh. Sabi niya habang umiiling. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may taong humanga sa akin. Hindi dahil sa kung ano ang kaya kong ibigay, kundi dahil sa kung sino ang nakikita niya sa akin. Halos 1 taon ang lumipas mula nung umalis ako. Akala ko wala na akong maririnig tungkol kay Joel, pero nagkamali ako, Mama Mia. Isang gabi habang nagpapahinga ako sa apartment, biglang tumawag ang isang hindi pamilyar na numero mula sa Pilipinas. Hindi ko alam kung sino yun dahil ang alam ko ang tanging nakakaalam lang ng numero ko ay ang mga pinsan ko at ang mga tiyahin at tiyuhin ko. Kaya nung una hindi ko sinagot pero paulit-ulit yung tawag. Baka pinsan ko nakitawag sa iba. Hanggang sa sinagot ko na nga yun. Hello? Tahimik. Pagkatapos ay narinig ko ang isang boses na matagal ko nang hindi narinig. Celine? Nanlamig ang katawan ko, Mama Mia, dahil kilala ko pa rin ang boses na yun. Alam kong si Joel yun. Ilang segundo kaming parehong tahimik. Parang hindi namin alam kung paano magsisimulang mag-usap. Hanggang sa siya ang unang nagsalita. Kamusta ka na? Okay naman. Maikli kong sagot. Magalang pero malamig. Hindi na katulad noon na lagi akong na-e-excite sa tuwing kausap ko siya. Huminga siya ng malalim. Alam mo, Celine, na-miss kita. Wala akong sinabi. Hindi dahil nasaktan ako, kundi dahil wala na akong maramdaman, Mama Mia. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan ay nagsimula siyang magsalita. At habang nagsasalita siya, parang unang beses kong narinig ang tunay niyang nararamdaman.
Sabi niya, Mama Mia, aminado daw siyang nagkamali siya. Aminado siyang hindi niya nakita ang halaga ko. Aminado siyang nasanay siyang nandyan ako. Aminado siyang inakala niyang hinding-hindi ako aalis. At doon ko naunawaan ng isang bagay. May mga tao talagang hindi marunong magpahalaga habang nandyan ka pa sa tabi nila. Kapag wala ka na lang, doon na nila maiintindihan ng lahat. Celine, pwede pa ba? Tanong niya. Nanahimik ako, matagal. Pagkatapos ay sumagot. Hindi ko alam, Joel. Dahil totoo yun. Hindi ko alam. Pero may isang bagay akong sigurado. Hindi na ako yung dating Celine na handang kalimutan ng sarili niya para sa ibang tao. Kahit pa mahal niya ang taong yun. Pagkatapos ng tawag na yun, akala ko tapos na. Akala ko sapat na ang paghingi niya ng tawad. Akala ko sapat na ang pag-amin niya ng mga pagkakamali niya sa akin. Pero hindi pala. Makalipas ang 2 linggo ay tumawag sa messenger ko si Tita Nena. May mabigat siyang balita. Sabi niya, lumala daw ang kondisyon ni Tatay Ben. Na-ospital daw ito ulit. At ayon sa doktor, hindi na raw maganda ang lagay nito. Pagkababa ko ng tawag ay matagal akong nakaupo. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, Mama Mia. Nalulungkot ako. Nag-aalala ako. At naawa ako kay Tatay Ben. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko noon. Sa kabila ng lahat ng nangyari ay hindi ko kayang kalimutan na naging bahagi rin sila ng buhay ko. Sa loob ng 1 taon na ako ang nag-alaga sa kanilang 2 mag-asawa, nakasama ko sila araw-araw. Kasama ko sila sa hirap, kasama ko sila sa sakit, kasama nila akong nagpapa-check up. At kahit hindi ako itinuring na pamilya ng anak nila, hindi ako itinuring na asawa ng anak nila, may bahagi pa rin sa puso kong nagmamalasakit para sa 2 matanda, Mama Mia. Kinagabihan hindi ako makatulog. Habang nakatanaw ako sa ilaw ng city mula sa bintana ng apartment ko, paulit-ulit kong iniisip ang nakaraan. At doon ko napagtanto ang isang bagay. Matagal ko na palang napatawad si Joel. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Dahil ayokong dalhin habang buhay yung bigat ng galit at paninisi. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi rin nangangahulugang pagbabalik, Mama Mia. At ang pag-unawa ay hindi nangangahulugang kailangan kong ulitin ang parehong pagkakamali. Habang nakatingin ako sa mga ilaw ng syudad ng Dubai, ay may natanggap akong mensahe. Mula kay Santino, simpleng chat. Kumusta ka? Feeling ko may iniisip ka. Napangiti ako dahil may mga taong kailangang mawala para matutunan natin ng halaga. Pero meron din namang mga taong dumarating na alam na yung halaga natin. Pinapaalala nila na matagal na pala tayong buo. Na matagal na tayong mahalaga, hindi lang natin masyadong nakikita. Sa mga sandaling yon, Mama Mia, hindi ko pa alam na malapit nang bumalik sa buhay ko si Joel ng personal. At ang muling pagkikita naming yon ang magiging simula ng huling kabanata ng kwento naming 2. Mama Mia, may mga balitang kahit inaasahan mo nang darating, masakit pa rin pala kapag dumating na. 3 araw matapos akong tawagan ni Tita Nena tungkol sa lumalalang kondisyon ni Tatay Ben, nasa opisina ako noon nung mag-vibrate ang cellphone ko. Siya ulit. Si Tita Nena ulit. At bago pa ako sumagot sa tawag na yun,
Parang alam ko na kung ano ang sadya niya. May kakaibang bigat na sa dibdib ko. Parang may bahagi ng sarili kong naghahanda na sa balitang ayaw pa ring marinig ng puso ko, Mama Mia. Hello? Celine? Mahina ang boses ni Tita Nena. At dun pa lang, alam ko na. Celine, wala na si Kuya Ben. Napapikit ako, dahan-dahan. Tahimik. Walang sigaw, walang iyak, Mama Mia. Pero parang may kung anong bumagsak sa loob ko. Hindi ko kadugo si Tatay Ben. Hindi niya ako naging tunay na manugang. Dahil hindi naman ako pinakasalan ng anak niya. At hindi rin niya ako kailanman natawag na anak. Pero sa loob ng 1 taon na araw-araw ko siyang kasama, sa loob ng 1 taon na ako ang nagpapakain sa kanya, ako ang nagpupunas ng pawis niya, ako ang nagpapaalala sa kanya ng gamot, ako ang tumutulong para mapaliguan siya, ako ang nagbabantay kapag nilalagnat siya sa kalagitnaan ng gabi. At sa kabila ng lahat ng nangyari, naging bahagi pa rin siya ng buhay ko. Matapos ang tawag na yon ay humingi ako ng maikling break. Pumunta muna ako sa rooftop ng building at dun ako umiyak. Hindi para kay Joel, hindi para sa nakaraan, kundi para sa matandang lalaki na maraming taong nahirapang sabihin ang nararamdaman niya dahil hindi siya makapagsalita ng maayos. Pero sa mga tingin niya noon, Mama Mia, sa mga mahihinang pisil niya sa mga kamay ko kapag nagpapasalamat siya, alam kong may bahagi din sa kanya na pinahalagahan ako. Alam kong may bahagi din sa kanya na nakita niyang nagsakripisyo ako kahit hindi ko sila kadugo. At sapat na yun. Kinagabihan ay tumawag si Joel. Hindi siya umiiyak, pero ramdam ko ang pagkapagod sa boses niya. Hello, Celine? Hindi ko alam kung dapat ko pa ba itong sabihin sa'yo, pero pakiramdam ko may karapatan ka pa ring malaman. Patay na si Papa. Tahimik akong tumango kahit hindi naman niya ako nakikita. Alam ko, Joel. Pagkatapos ay hindi siya nagsalita. Mahabang katahimikan ulit ang namayani sa amin. Siguro, Mama Mia, mga 1 minuto yun pagkatapos ay nagsalita siya. Alam mo bang hinahanap ka niya nung mga huling araw niya? Napapikit ako. At sa pagkakataong yun, tuluyan na pong tumulo ang mga luha ko, Mama Mia. Dahil minsan ang pinakamalalim na pasasalamat ay hindi nasasabi habang may panahon pa. Minsan ang pinakamalalim na pasasalamat at pagmamahal ay nasasabi natin kapag huli na. At hindi rin naman ako bato, Mama Mia. Hindi ako sobrang manhid na tao. Kahit na naging matatag ako, kahit na nagpapakatatag ako, may bahagi pa rin sa puso ko na mahina at malambot, lalo na para sa 2 matandang inaruga ko. Hindi ko naman planong umuwi, pero matapos ang maraming gabing pag-iisip, ay nagdesisyon akong bumalik sa Pilipinas para sa burol ni Tatay Ben. Hindi dahil kay Joel, kundi dahil sa respeto ko sa tatay niya. At para magkaroon ng katahimikan ng isang kabanatang matagal nang sarado para sa akin. Paglapag ko sa Maynila ay parang bumalik ang napakaraming alaala. Ang init ng hangin, ang ingay ng mga sasakyan, ang amoy ng pagkain sa kalsada, lahat yun pamilyar. Pero pakiramdam ko, ibang tao na ako, Mama Mia.
Mula airport ay dumiretso na ako sa punerarya at nang makita ko ang kabaong ni Tatay Ben, tumigil ako sa paglalakad. Ilang segundo akong nakatitig, parang bumalik ang lahat. Ang mga araw ng pag-aalaga, ang mga gabing walang tulog, ang mga panahong umaasa pa akong magiging pamilya nila ako. Tahimik akong lumapit, nagdasal, at nagbigay ng huling pamamaalam. Pagkatapos ay lumingon ako at dun ko nakita si Joel. Halos hindi ko na siya nakilala, Mama Mia. Ang payat na niya. Mas tumanda din ang itsura niya. Mas bumigat ang kanyang mga mata. Parang ilang taon ang idinagdag sa kanya ng nakaraang panahon. At habang nakatingin siya sa akin, para bang ngayon lang niya nakita kung gaano ako nagbago. Hindi na ako yung babaeng iniwan niya sa bahay nila. Hindi na ako yung babaeng laging naghihintay sa kanyang pag-uwi. Hindi na ako yung babaeng handang isuko ang lahat para sa kanya. At sa unang pagkakataon, pakiramdam ko, Mama Mia, nakita ako sa mga mata niya na tila ako na yung taong hindi niya magawang abutin. Matapos ang burol ay nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ni Joel nang kaming dalawa lang. Sa isang lumang tindahan sa may kanto ng bahay nila. Sa parehong lugar kung saan kami minsang bumibili ng merienda tuwing wala pa kaming pera. Napakaraming ala-ala ng lugar na yon. Pero wala na ang parehong damdamin na nararamdaman ko. Tahimik si Joel, Mama Mia. Matagal siyang tahimik na para bang naghahanap siya ng tamang salitang sasabihin. Ako din naman ay tahimik lang. Hanggang sa si Joel na ang tuluyang nagsalita. Celine, napatingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon wala akong naramdamang kaba. Wala ring sakit. Parang tahimik lang ang loob ko. Mahal pa rin kita. Diretso niyang sabi. Simple ang kanyang pagkakasabi. At oo, Mama Mia, aaminin ko naman. Naramdaman ko naman ang sinseridad niya nung sabihin niya sa akin ang mga salitang yun. At marahil, yun yata ang pinakatapat na bagay na nasabi niya sa akin. Ngunit minsan, kahit totoo pa ang nararamdaman ng isang tao, ay hindi na talaga yun sumasapat pa. Dahil may mga pagkakamaling hindi na kayang burahin ng pagmamahal lamang. Mahal pa rin kita, ulit niya. Alam ko. Yun lang ang sagot ko, walang karugtong. Kaya napayuko siya. Parang nasaktan. Pero hindi naman ako nagsisinungaling, Mama Mia. Kita ko naman talaga sa mga mata niya at alam ko naman talagang mahal pa niya ako. At marahil minahal naman talaga niya siguro ako ng totoo. At least sa sarili niyang paraan. Pero hindi sapat ang paraan niya para mabuo ang buhay na gusto ko. Pwede ba tayong magsimula ulit? Tanong niya. Tumahimik ako, Mama Mia. Mahabang katahimikan. At pagkatapos ay dahan-dahan akong umiling. Dahan-dahan, malumanay, wala nang kahit na anong bahid ng galit. Walang bahid ng paghihiganti at lalong walang bahid ng pangmamataas. Pinatawad na kita, Joel. Napatingin siya sa akin. Namumula ang mga mata. Pero hindi naman ibig sabihin nun na babalik na ako. At sa sandaling yun nakita ko ang katotohanan sa mukha niya. Na parang ngayon lang niya lubos na naunawaan na wala na talaga ako, Mama Mia. At hindi ito isang teleserye.
Hindi ito teleseryeng buhay na kapag nagkamali ka ng ganun kalaki at ganun katindi, mamahalin ka pa rin ng taong parang inabuso mo in some way. Pagkatapos ng libing ni Tatay Ben at pagkatapos naming mag-usap ni Joel, ay umuwi muna ako sa mga tiyahin at tiyuhin ko. Napag-alaman ko rin sa kanila, Mama Mia, na paulit-ulit daw palang pumupunta si Joel dun sa bahay nila. Simula nung mawala ako. Paulit-ulit nakikiusap na makontak niya ako dahil blinak ko na po siya sa mga social media accounts ko. Patawarin mo ako ha, Celine, sabi ng tita ko. Kasi ako yung nagsabi sa kanya dun sa numero mo dun sa cellphone number mo. Ngumiti lang ako sa tita ko, Mama Mia. Walang problema yun, tita. At mabuting at sinabi mo. At least nakapag-usap kami ng maayos. Maayos na ba talaga kayo, ha, anak? Hindi na ba talaga mababalik yung dati niyong pagsasama? 7 taon din kayo. Ano ka ba naman, Melba? Gugustuhin mo bang bumalik dun si Celine? Gugustuhin mo bang abusuhin siya ulit? Hindi ko naman sinasabing magpaabuso siya, Nestor. Ang akin lang, baka naman mahal pa niya si Joel. Kung mahal niya pa si Joel, dapat hindi niya pinaparusahan ang sarili niya. Pwede naman silang mag-usap ng maayos. Tita, hindi po. Hindi ko na po mahal si Joel. Sabi ko sa tita ko nang nakangiti. Pwes kung ganon, masaya ako para sa bago mong buhay, anak. Nag-spend muna ako ng ilang araw kasama ang mga pinsan, tiyahin at tiyuhin ko. Pagkatapos, Mama Mia, ay bumalik na ako ng Dubai. At sa buong flight ko, tahimik lang akong nakatingin sa ulap. Hindi dahil malungkot ako, kundi dahil may kung anong tuluyan na talagang natapos. Pagdating ko sa apartment ay may mensaheng nakarating sa akin mula kay Santino. Kumusta flight mo? Nakarating ka ba ng maayos? Napangiti ako. Simple lang, pero may pag-aalala. May pag-aalaga at may respeto. Makalipas ang ilang linggo ay inimbitahan niya akong maghapunan. Wala namang espesyal na okasyon noon, Mama Mia. Simpleng pagkain lamang. Simpleng usapan lamang. Simpleng gabi lang gaya ng nakasanayan. Habang magkausap kami ni Santino, napansin kong magaan ang pakiramdam ko. Na para bang hindi ko kailangang magpanggap sa harap niya. Na hindi ko kailangang magsakripisyo para tanggapin ako at makita ang halaga ko. Hindi ko kailangang patunayan ng paulit-ulit ang sarili ko. At doon ko naisip ang malaking pagkakaiba nilang dalawa ni Joel. Kay Joel kasi, palagi akong naghihintay. Kay Santino, hindi ko kailangang habulin ang respeto. Kusa niya iyong ibinibigay. Mama Mia, ilang buwan pang lumipas. Isang gabi, magkasama na naman kami at kumakain sa labas. Habang umunguya ako ay napansin kong seryoso siyang nakatingin sa akin. Uy, may dumi ba ako sa muka? Bakit ganyan ka makatingin? Tanong ko. Celine? Ano nga? Natatawa na ako noon. Pwede ba kitang ligawan ng maayos? Napatawa ako, Mama Mia. Sa edad namin, parang nakakakilig pa rin palang marinig ang salitang yun. Hindi ako agad sumagot doon. Dahil natuto na akong mag-ingat. Pero sa pagkakataong yun, pakiramdam ko ay buo na ako. Hindi na ako natatakot. Dahil hindi na ako naghahanap ng taong bubuo sa akin. Hindi katulad dati. Naisip ko, Mama Mia, na kaya siguro ganun na lang ang kapit ko kay Joel.
ay dahil siguro siya lang naman ang unang taong matatawag kong akin simula noon. Wala akong kinagisnang mga magulang na totoo. Oo, minahal ako ng tiyahin at tiyuhin ko na parang kanilang anak, pero iba pa rin ang pakiramdam kapag totoong anak ka. Kapag totoong kadugo mo at totoong pamilya ka. Kaya siguro ganun na lang katindi ang kapit ko noon kay Joel. Pero ngayon, Mama Mia, buo na ako. At marahil handa na akong magbahagi ng buhay sa isang taong marunong magpahalaga. 3 taon nang lumipas, 3 taon ng katahimikan, 3 taon ng paghilom, 3 taon ng bagong buhay. Na-promote akong muli, Mama Mia. Nakabili ako ng maliit na bahay para sa sarili ko. Nakapag-ipon. Nakapaglakbay na rin ako sa iba't ibang bahagi ng mundo. At higit sa lahat, natutunan ko kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagmamahal ng sarili. Si Santino naman ay laging nandyan, naging mahalagang bahagi sa buhay ko. Hindi ko agad siya sinagot, Mama Mia, pero kalaunan ay naisip kong wala rin namang mawawala sa akin kung susubukan ko, 'di ba? Kaya oo, Mama Mia. Sinagot ko si Santino. Hindi naging perpekto ang relasyon namin. Nag-aaway din kami paminsan-minsan. Nagkakaroon din ng mga hindi magandang pagkakaunawaan. Pero may isang bagay na kailanman ay hindi nawala sa amin pareho. Yun ay respeto. Hanggang isang araw ay umuwi ako ng Pilipinas. Nagkasakit kasi ang tiyahin ko, Mama Mia. Matindi ang sakit niya. Hindi naman namumroblema sa perang pampagamot. Pero alam ko na kailangan ko siyang makita bago pa mahuli ang lahat. Pag-uwi ko ng Pilipinas ay hindi sumama si Santino. Ako lang mag-isa dahil siya ay marami pa rin siyang mga responsibilidad sa kanyang pamilya na kailangan niyang unahin. Habang nagbabantay ako ng tiyahin ko sa ospital, ay isang pamilyar na figura ang nakita kong dumaan. Hindi ko aakalain na sa dami ng ospital sa Pilipinas at sa dami ng pagkakataon na mapunta siya sa ospital at magpunta ako sa ospital, yun pala talagang pagkakataon na yun. Isang simpleng lugar lang kung tutuusin. At isang ordinaryong araw lang. Nagkatinginan kami. Pareho kaming natigilan at hindi makapaniwala na nakita ang isa't isa. Nagkamustahan kami ng maikli, magalang. At bago kami naghiwalay ay ngumiti siya sa akin. Tunay na ngiti. Hindi pilit, hindi rin mapait. Masaya ako para sa'yo, sabi niya. At sa tingin ko yun ang unang pagkakataong naniwala akong totoo ang sinasabi niya, Mama Mia. Ngumiti rin ako. Salamat. At habang naglalakad ako palayo, may kakaibang gaan sa pakiramdam ko. Hindi dahil nanalo ako o natalo siya, kundi dahil pareho na kaming nakalaya sa nakaraan, Mama Mia. Sa totoo lang, ngayon ko lang naisip na napakahaba pa lang 7 taon akong naghintay na piliin niya ako. Pero natutunan ko ang pinakamahalagang bahagi o pagpili sa buhay. Hindi naman yung pagpili mo sa ibang tao, kundi yung pagpili mo sa sarili mo. Ilang taon na ang lumipas mula nung umalis ako ng Pilipinas. Ilang taon na rin mula nung iwan ko si Joel. Akala ng maraming tao kapag matagal na ang panahon, kusa na talagang nawawala ang lahat ng sugat. Pero hindi totoo yun. May mga sugat na naghihilom, pero may mga marka pa rin itong naiiwan sa loob mo. At isa sa mga markang naiwan sa akin ay ang takot. Takot na muling magtiwala ng buong buo. Takot na muling ibigay ang buong puso.
Takot na baka isang araw, magising ka na naman na matuklasan mong ginagamit ka lang pala. Mama Mia, oo, may relasyon na kaming dalawa ni Santino. Oo, mahal ko siya. Sa puntong yun, alam ko na mahal ko siya. Pero isa pong katotohanan ng hindi ko kayang itago. Sa kabila ng pagmamahal ko sa kanya, may bahagi pa rin sa akin na natatakot na magtiwala ng buong buo. Dahil iba ang magmahal kapag minsan ka nang nadurog. Mas nagiging maingat ka na. Mas nagiging mapagmatsyag ka na. Mas mahirap ka na ring kumbinsihin. Isang gabi habang naglalakad kami sa tabi ng Dubai Marina, bigla siyang nagsalita. May itatanong ako. Napatingin ako sa kanya. Ano naman yun? Huminga siya ng malalim. Sinasaktan pa rin ba kita sa mga bagay na hindi ko naman ginagawa? Tanong niya. Hindi ako agad makasagot, Mama Mia. Dahil sa totoo lang tama siya eh. Maraming beses ko siyang pinagbayad sa mga pagkakamaling hindi naman siyang gumawa. Hindi dahil masama ako, kundi dahil natatakot pa rin akong magtiwala ng buo. Hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit pero banayad. Hindi ako si Joel ha. Tandaan mo yan. At sa simpleng pangungusap na yun ay para akong napaluha. Sa totoo lang, Mama Mia, ilang beses na pong hiningi sa akin ni Santino na magsama na kami sa iisang bubong. Pero hindi ako pumapayag. Natatakot kasi ako na baka maulit ang pagkakamali ko noon kay Joel. Pero dun ko na nakita na naapektuhan na pala siya sa ginagawa ko. Na hindi mo namamalaya na dinadala mo pa rin pala ang nakaraan kahit matagal na itong tapos. Makalipas pa ang isang taon ay muling tumawag si Tita Nena sa akin. At muli ay may mabigat siyang balita. Ngayon naman ay ang kondisyon daw ni Nanay Cora ang lumalala. Nung pagkakataon na yun ay hindi na ako nagdalawang isip pa, Mama Mia. Umuwi agad ako ng Pilipinas. Kasi ayoko nang mangyari yung kay Tatay Ben na hindi ko siya naabutang buhay. Pagdating ko sa ospital ay mahina na si Nanay Cora. Payat, maputla, halos hindi na makapagsalita. Pero nang makita niya ako ay ngumiti siya. At yun marahil ang pinakamalungkot na ngiting nakita ko sa buong buhay ko. Iha, mahina ang boses niya. Lumapit ako at hinawakan ko ang kamay niya. At dun siya umiyak. Tahimik, masakit at totoong pag-iyak. Patawarin mo kami, anak, ha? Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko inaasahan ang mga salitang yun mula sa kanya. Alam kong hindi ka pinahalagahan ng anak ko. Tapos hindi ko rin nagawang ipagtanggol ka. Dapat pinagtanggol kita sa kanya. Hindi ko napigilang umiyak dahil yun ang mga salitang matagal ko nang gustong marinig. Hindi dahil kailangan ko pa, kundi dahil minsan may mga sugat na gustong makarinig ng pagkilala bago ito tuluyang magdesisyong maghilom. Bago pa siya pumikit para magpahinga ay may inabot si Nanay Cora sa akin. Isang lumang kahon at sa loob nito ay mga litrato. Mga litrato ko, mga litrato naming lahat. At mga sulat na hindi niya kailanman naibigay. Mga sulat na paulit-ulit niya akong tinawag na anak, Mama Mia. Sobra ang iyak ko habang binabasa ko isa-isa ang mga sulat na yon. Pagkatapos ay umuwi muna ako ng bahay. Wala pang isang oras pagdating ko ay nabalitaan kong wala na si Nanay Cora. Mama Mia, may mga sagot na matagal na nating hinahanap. At kapag dumating na ang mga ito, minsan hindi sila makapagpabago ng anuman. Pero nakapagbibigay sila ng kapayapaan.
At yun ang natanggap ko matapos ang pagpanaw ni Nanay Cora. 3 araw matapos ang libing ay nagpasya akong ayusin ang mga gamit na naiwan niya. Kasama ko si Tita Nena, tahimik ang buong bahay. Mas tahimik kesa sa dati. Wala na ang mahinang boses ni Nanay Cora. Wala na rin ang tunog ng wheelchair ni Tatay Ben. Wala na ang mga mahihinang tawag mula sa kabilang kwarto. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, Mama Mia, ay nakabalik ako sa bahay na yon nang wala nang may sakit. At nakakalungkot isipin na kailangan pa nilang mawala bago tuluyang matahimik ang lahat. Habang nag-aayos kami ng mga dokumento, may nakita akong makapal na envelope. Nakalagay sa harap nito ang pangalan ko. Para kay Celine. Nanlamig ang mga kamay ko. Dahan-dahan ko yung binuksan at mas marami pang sulat ang nandoon, Mama Mia. Mga sulat na hanggang ngayon ay nandito pa rin sa akin. Mga sulat na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin. Hindi ko na lang iisa-isahin dito sa iyong programa ang mga sulat, Mama Mia, dahil masyadong mahahaba yon. At gusto ko sana na manatiling akin na lang muna yon. Napapikit ako habang binabasa ko yung sulat. Mahigpit, hindi ko alam kung matatawa o maiiyak ako. Dahil sa loob ng maraming taon inisip kong hindi niya ako minahal. Ngayon nalaman kong minahal din pala ako ni Nanay Cora. Mama Mia, dahil sa mga sulat ni Nanay Cora, ay tuluyan ko na ring binitawan ang natitirang sakit na aking nararamdaman. Hindi dahil tama siya, hindi dahil sapat ang mga dahilan niya dun sa sulat, kundi dahil tapos na. At tama yung sinabi niya, wala nang dahilan pa para dalhin ko ang mga sugat na yon. Pagbalik ko sa Dubai, pakiramdam ko may malaking bahagi ng buhay ko ang tuluyang nagsara. At kapag may pinto talagang nagsasara, may ibang pinto din palang nagbubukas. Makalipas ang ilang buwan, ay ako na ang nag-imbita kay Santino sa isang hapunan. Mama Mia, isang ordinaryong araw lang naman yon. Hindi naman namin monthsary, hindi rin namin birthdays. Wala ring mga kakaiba o mahahalagang okasyon sa araw na yon. Magkakaroon pa lamang. Himala yata, ikaw yung nag-aya sa akin ngayon, sabi niya nang nakangiti. Masanay ka na, mula ngayon, kapag gusto ko, mag-aaya na rin ako sa'yo. Habang kumakain kami ay nakatitig lang ako sa kanya. Siya naman ay hindi mapakali. O ano, ako ba ay may dumi din sa mukha ko? Bakit ikaw ang titig na sa akin ngayon? Santino, una sa lahat, gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Ano? Wala ka namang kailangang ihingi ng tawad sa akin. Meron. Dahil nasaktan kita. Dahil naramdaman mong hindi kita pinagkakatiwalaan at hindi kita minamahal ng buo. Tanggap ko naman yun. Alam ko naman na may matindi kang pinagdaanan, Celine. Hindi tama yun, Santino. Hindi dahil may matindi akong pinagdaanan, ipaparanas ko na rin yun sa'yo. Patawarin mo ko, ha? Hinawakan ko ang kamay niya. Wala yun. Ano ka ba? Pagkatapos nun, Mama Mia, ay lumuhod ako sa harap niya. Gulat na gulat siya sa ginawa ko. Huy, Celine, anong ginagawa mo dyan? Pagkatapos ako nang naglabas ng isang kahon ng singsing. Isang kahon na may lamang 2 singsing. Hindi naman yun engagement ring, pero promise ring yun na parang naging engagement ring na rin naming 2. Santino, kung handa ka na, pwede bang pakasalan mo ko?
Ano ka ba? Hindi dapat ikaw ang nagtatanong yan. Dapat ako. Ngumiti lang ako, Mama Mia. Pilit niya akong itinatayo pero nagmatigas ako. Hanggang sa napaiyak na rin siya at sumagot ng oo. Nagpalakpakan ang mga tao na nandun sa restaurant na yun. Mama Mia, hindi na ako nahiya na ako na mismo ang mag-propose kay Santino dahil nasa ibang bansa naman kami. Hindi naman uso doon ang panghuhusga. Hindi naman uso doon na kapag lalaki ka, eto lang ang pwede mong gawin, at kapag babae ka, eto lang din ang maaari mong gawin. Malaya ka. Kaya malaya rin akong nag-propose noon kay Santino. Pagkatapos ng proposal ay inaya ko na siya na lumipat sa apartment na tinitirhan ko dahil mag-isa na rin naman ako noon doon. Hindi siya pumayag, Mama Mia. Nagulat ako dahil dati yun naman ang gusto niyang gawin. Dati nasasaktan siya na hindi ako pumapayag dahil alam niyang hindi pa ako nagtitiwala ng buo sa kanya. Pero ngayon na ako na ang nag-aanyaya, siya naman tong humihindi. Alam mo ang gulo mong kausap. Dati gustong gusto mo tong gawin. Ngayon na ako nang nag-aya sa'yo, ayaw mo naman. Dahil napagtanto ko, kailangan mauna muna ang kasal nating dalawa. Dahil sa kanyang sinabi ay mas lalo ko siyang minahal. Pagkalipas lang ang halos 10 buwan ay sabay kaming nagbakasyon ni Santino sa Pilipinas. Inasikaso agad namin ang madalian ng aming kasal, Mama Mia. Wala pang 2 buwan pagkatapos ng pag-uwi namin ay ininaos agad ang aming simpleng kasal. Masayang masaya ako. Mama Mia, hanggang ngayon, nandito pa rin kami ni Santino sa Dubai. May anak na kami na nasa Pilipinas na inaalagaan ng mga magulang niya. Tulad ni Joel ay nag-iisang anak din si Santino. Pero ang mga magulang niya, pagkakilala pa lang nila sa akin ay agad din akong tinanggap at tinawag na anak. Kung babalikan ko ang mga nangyari sa buhay ko, hindi ko aakalain na makakarating ako dito, Mama Mia. Pero wala naman akong reklamo. Dahil dumaan man ako sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko, dumaan man ako sa matinding sakripisyo, ay naging bahagi naman yun at naging daan kung sino ako ngayon. Maraming salamat po, Mama Mia, at nawa po ay na-inspire kayo sa kwento naming dalawa ni Santino at sa naging kwento din ng nakaraan ko. Kung tatanungin niyo ako tungkol kay Joel, ang balita ko ay may asawa at mga anak na rin siya ngayon at nasa Mindanao na ang pamilya nila. Wala akong ibang hangad kundi ang kasiyahan at kaligayahan nilang mag-anak. Naging bahagi din naman si Joel ng buhay ko. Isang bahagi na habang buhay ko rin ipagpapasalamat. Lubos na nagmamahal, Celine. Ay grabe ang kwento ni Celine. Akala ko magbabalikan silang dalawa ni Joel. Hindi pala. Maraming salamat Ate Celine sa napakagandang kwento ng iyong buhay na puno man ng mga pagsubok pero puno rin ng mga pagbangon at puno rin ng inspirasyon. Thank you so much talaga. Napakalaking pasasalamat ko dahil napakaganda ng kwentong ibinahagi ninyo sa atin. Sa mga nanonood at nakikinig ngayon, please mag-subscribe kayo dito sa ating channel. Kung bago po kayo dito, hi! Welcome! Sana magustuhan nyo at makapag-subscribe kayo. At syempre, huwag nyo rin kalimutan na i-share at i-like itong video na ito ni Ate Celine. Nako! Kung umabot ka dito sa puntong ito, mag-comment ka dyan dahil baka ikaw ang babatiin ko sa kwento natin 1 week from now. Kasi advance tayong nag-record. Pasensya na po, medyo advance. Pero, ganun na rin yun. Che. Anyways, maraming salamat sa inyong lahat. Bago tayo magpaalam, mag-hello
ulit ako sa ating mga members na laging nandyan para sa atin, na nagmamahal at syempre hindi nang iiwan. Hello ako sa 1 year na nating member. Happy anniversary, Freaky 0407. Maraming salamat, Mila Raduban. Hello din ako kay Gail Easy, kay Maureen Tugab, Maria Elena Abe, Smackdax, Benson Boyser, kay Gimaras Girl. Hello din kay Colleen Bueno, kay Rico Sedanco, kay Rose Arevalo, kay Miriam Gutierrez, kay Marlia Guiana Shane, Christina Aure, Abdullah Wahab, Alpha Garcia, Rosel Espinosa at sa Ernesto Boys. Maraming salamat. Syempre, hello din ako ng paulit-ulit din sa ating mga subscribers. Ayun, maraming salamat sa lagi ninyong pakikinig sa atin, sa hindi nyo po pang iiwan at lagi nyong pagmamahal nitong ating programa. Maraming salamat, Margie Bautista. Hi din ako kay Naomi Christine Maduro. Maraming salamat. Ayon, hello din kay Francisca Abiliera. Thank you very much sa pakikinig. Rose Santiago, hello. Ernesto Lapaz, maraming salamat. Hello din ako kay Aksa Heliana, kay Robert Gabagat. Maraming thank you. Hi din kay Gladys Bakbak, Lailena Season. Hello din ako kay Nits Pabuwalan, Ramona Gonzalez, Daguplo, Evelyn. Maraming salamat kay Mary Grace Caruelo. Maraming thank you. Hello din ako kay MJ Lu 28. Maraming salamat. Hello din kay Cha Pasensya, kay Cruz Jessame, Leonida Ramirez. Maraming thank you. Kay Eunice Diaz Segovia. Hello, ang ganda ng name ah. Lay Lorenzo, maraming salamat sa pakikinig. Rosita Vinavedes, maraming thank you. Hi din ako kay Kittens Love at sa lahat ng tagapakinig natin. Maraming salamat. I love you all so much. Hanggang sa susunod po nating kwento. Ako po si Mama Mia. Maraming salamat. Bye-bye! Mwah!